Kinumpirma ni Senator Risa Hontiveros na mayroon ngang hakbang na mapalakas ang United Opposition para sa darating na 2028 presidential elections. Bukas din umano sila sa koalisyon sa ibang mga grupo. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Senado si Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon, anong update dyan? Pops J, work in progress na raw ang United Opposition para sa 2028 elections ayon kay Senator Risa Hontiveros. Kasunod ito ng pagkikita ng ilang mga mambabatas na miyembro ng Akbayan at Liberal Party noong isang linggo. At ayon kay Senator Bam Aquino, more like a reunion daw ang nangyari. Kasama roon sina former VP Leni Robredo, sina dating Senate President Franklin Drilon, mga kongresista na sila Leila de Lima at Chel Jokno, pati ang dating Budget Secretary na si Florencio Abad at sina Senators Risa Hontiveros at Kiko Pangilinan. Aminado ang senador, hindi rin maiwasang mapag-usapan ang ilang mga isyong kinakaharap ng bansa kabilang ang nalalapit na 2028 elections. Maganda rin daw kasi na ngayon pa lang magtulong-tulong na ang mga tao at hindi lang daw ang mga taong dumalo sa rare gathering. Dagdag naman ni Senator Risa Hontiveros sa isang press con kanina, hindi sila nagmamadali sa lumulutang na United Opposition. Pero importante raw sa kanila sa ngayon ang pagtibayin ang kanilang pundasyon pati pagkakaisa. Hindi raw siya sigurado kung malaki ang tsansa na mas ikukonsidera sila ng taong bayan, pero pakiramdam niya ay responsable silang subuking ipakilala ang alternative. Kasabay nito ay ang kahandaan niyang tumakbo sa pagkakapangulo o vice-presidente o anumang papel ang ibibigay sa kanya. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Hindi yan napag-usapan sa meeting ng mga individual. I remain open, I remain willing, at yung kondisyon ko ay yung tulad nung matagal ko na rin sinasabi kung piliin ng United Opposition. Kasi yun din ang sinasabi ko na rin ng matagal na kailangan ng oposisyon kung lalaban kami sa 2028 at yun yung intention o desire ko na lalaban kami sa 2028 na mag-alok sa ating mamamayan ng pinaka-malakas at credible na kandidato. Hindi yan napag-usapan sa Bukas din daw sila Senator Risa Hontiveros sa anumang koalisyon at aminado siya hindi may iwasan ang mga political attack o demolition jobs pero mananatili umano ang kanyang focus sa kanyang mga tungkulin. Pops J. Sino-sino raw ang mga kasama sa United Opposition kung sakali? Pops J, wala pang name dropping na ginagawa mula dito kay Senator Risa Hontiveros pero ang sinasabi niya, ito yung mga mag-a-align daw yung kanilang values, yung kanilang mga prinsipyo, yung nais nilang gawin na pagsusolusyon daw sa mga isyong pang-ekonomiya, yung pagmomodernize raw ng politika, kaya nga isinusulong din nila itong anti-political dynasty bill and everything na mag-a-align sila sa mga pangangailangan daw ng taong bayan na kanilang nauobserbahan. Pops J. Okay, paano kung may lumapit na grupong may kaugnayan o related sa mga Marcos? Pops J, yan yung natanong ko mismo nung nahawakan ko yung mikropono kanina. Now, ano ang gagawin kaya? Makukonsidera ba nila kung kunwari ang mga lumapit na grupo o koalisyon ay pro-Marcos? Ang sabi dito ng senadora, yan daw yung usapin na medyo kakailanganin daw ng malalim-lalim na diskurso sa kanilang grupo. So wala siyang naging confirmation on that pero still ang sinasabi niya basta beyond sa mga koalisyon na nakapalibot daw sa kanila, bukas sila pero syempre kailangan nilang makita muna kung naka-align ba yung kanilang vision lalong-lalo na pagdating sa serbisyo publiko. Pops J. Merrimon, bakit nga ba sila nagkaroon ng sama-sama? Planning na ba talaga ito para sa darating na eleksyon? Pops J, ang nasabi dito ni na Representative Leila de Lima, Representative Chel Jokno, rare gathering, reunion nito, pagsasama-sama raw nila na nagkita-kita sila ulit ever since nung laban nila nung 2022. Ang nasabi rin dito ni na Representative Chel Jokno, ito raw masaya raw siya na nakita-kita silang mga nakatrabaho nila yung isa't isa. So walang naging confirmation talaga. Puwera na lang sa dahil kainan yon, nagkakwentuhan sila, nagka-catch up sila, hindi raw may iwasan talaga na mapag-uusapan yung mga nangyayari sa paligid nila, yung mga advokasya nila, kabilang na ang mga isyong politikal o may kinalaman sa lipunan, kasama na dyan yung 2028 elections. Pero yun nga, ang sabi dito ni Representative de Lima, hindi naman daw napalalim yung usapin dito, catch up lang daw ang nangyari sa kanila. Pops J. Merrimon, kamakailan lang tinira ni Vice President Sara Duterte yung impeachment complaint na inendorso ng Akbayan. May sagot ba rito si Senadora Risa Hontiveros?
Pops J, kanina nilinaw at tinuwid ni Senator Risa Hontiveros na si Vice President Sara Duterte ang nagbanggit daw ng pangalan niya kaugnay sa impeachment na dinugtong doon sa eleksyon. Pero para kay Senator Risa, sa salitang impeachment pa lang, klaro na raw yung responsibilidad at papel na meron siya. At ito yung yung frame of mind na kakailanganin niya kapag magsisilbi ng impeachment court ang Senado. Yan daw ay yung tungkulin niya bilang isang senator judge na titignan ang mga ebidensya, magdidesisyon, magboboto na naaayon sa konstitusyon at sa mga tungkulin nila sa saligang batas. At kaya palagay ni Senator Risa, yung pagbanggit daw ng eleksyon sa same breath, wala raw sa tamang panahon, wala raw sa lugar yon. It was really not called for. At yung ganyan kaimportante raw na constitutional process tulad ng impeachment, yung accountability nito, hindi raw dapat ito binababa ni naman sa level ng personal na motibo. So any complaint daw na fina-file ng mamamayan at marami na nga raw ito, ang pinakamotibo niya na sa puso niya, it should be accountability. At ganun din daw ang nakikita yung kahandaan ng kalooban ni Senator Risa pagka sila ay tatanggap na ng mga impeachment complaint dito sa Senado. Pops J. Okay, meron man isa pang issue naman dyan sa Senado ay yung tungkol naman sa Kalayaan Group of Islands. So, anong update tungkol dyan? Oo, Pops J, ngayon nga nakasalang pa rin for interpellation yung Senate Resolution number 256. Ito yung kinokondena ito yung sense of the Senate na kinokondena yung pambabatikos ng Chinese Embassy sa ilang mga opisyal ng ating gobyerno. At nagkaroon pa nga ng pagbanggit sa isang hearing ng Commission on Appointments si Senator Dante Marcoleta na kung sakali, parang mas okay daw na ipamigay na yung Kalayaan Island Group. Pero ang nasabi ni Senator Marcoleta na misinterpret daw itong kanyang nasabi. Ngayon naman pinag-uusapan, tinatalakay pa rin dito sa sesyon yung Senate Resolution kung saan si Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano sa interpellation hinahanap niya yung mga statement daw na kinokondena nitong Senate Resolution. Pero for Senator Ping Lacson, ang sinasabi hindi dapat daw ipamigay yung Kalayaan Island Group at sinasabi pa nga meron pa nga kailangan daw magmatsyag sa mga taong maipagbebenta ang bansa para raw sa kanilang personal na pakinabangan. So far, Pops, yan pa lang yung hinihintay natin bukod na lamang dito sa Senate Resolution na waiting pa sa magiging botohan ng Senado. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal, Mary Mon Reyes.